Noong unang panahon, bago pahatiin ang digmaan ng Land of Dawn, may isang lahi na namuhay sa itaas ng mga ulap, ang Aeralis tribe, mga tagapag-ingat ng Skycore, isang sinaunang enerhiyang dumadaloy sa hangin at kalangitan. Ang Skycore ang nagsisilbing puso ng kanilang mga lumulutang na isla. Pinagmumulan ng buhay, lakas at balanse ng buong kalangitan. Si Sora ay isinilang na may marka ng Skycore sa katawan, isang senyales na bihirang-bihira at itinuturing na parehong sumpa at biyaya. Ayon sa matatandang alamat ng tribo, ang isang may marka ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng langit para sa ikaliligtas nito o sa ganap na pagbagsak nito. Habang lumalaki ang ibang bata bilang mandirigma at tagapagbantay ng kalangitan, si Sora ay ipinagbabawal lumaban. Hindi siya pinapayagang sanayin ang lakas niya, ni gamitin ang kapangyarihang natural na dumadaloy sa kanyang katawan. Palagi siyang sinasabihang, delikado ka, hindi katulad namin, at isang pagkakamali lang, lahat tayo'y babagsak. Naniniwala ang matatanda ng tribo na kapag nawalan ng kontrol ang Skycore sa loob ni Sora, babagsak ang buong isla at mawawala ang balanse ng kalangitan. Kaya siya'y itinago, pinigil at pinalaking may takot, hindi sa mundo, kundi sa sarili niya. Ngunit si Sora ay malikot, mausisa at may pusong hindi kayang tiisin ang kawalan ng hustisya. Madalas siyang tumakas upang tulungan ang mahihinang bata. Ayusin ang nasisirang tulay ng ulap o ipagtanggol ang sinumang inaapi, kahit walang pahintulot, kahit may kapalit na parusa. Isang araw, sinalakay ng mga Sky Hunters at Dark Mercenaries ang Aeralis Isles upang maagaw ang Skycore. Ang langit ay napuno ng apoy at sigaw, at ang dating tahimik na ulap ay naging larangan ng digmaan. Habang inuutusan ng tribo na magtago at lumikas, tumanggi si Sora. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kapangyarihan na matagal nang ikinadena. Ang bawat suntok niya ay bumabasag ng hangin, ang bawat hakbang ay nagpapaalo ng ulap, at ang kanyang galaw ay tila sinasayawan ng mismong kalangitan. Natalo niya ang mga mananakop, isa-isa silang bumagsak sa ilalim ng puwersang hindi nila inaasahan. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa pinsalang dulot ng labanan at sa biglaang paglabas ng Skycore energy, nawala ang balance ng Aeralis Isles. Ang mga lumulutang na lupain ay nagsimulang gumuho at ang langit na minsang tahanan ay tuluyang bumagsak. Marami ang nakaligtas, ngunit ang tribo ay nagkawatak-watak, nagkalayo-layo at nawala sa kasaysayan. Mula noon, sinisi si Sora hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang simula ng katapusan. Sa mata ng ilan, siya ang nagligtas sa kanila. Sa mata ng iba, siya ang dahilan ng pagkawala ng kanilang mundo. Hindi tumakas si Sora upang magtago. Umalis siya upang matuto. Bumaba siya sa Land of Dawn dala ang tanong na paulit-ulit niyang kinakausap ang sarili. Kung mali ang lakas ko, bakit ko pa ito hawak? Sa kanyang paglalakbay, nasaksihan niya ang parehong takot at pag-asa ng mga tao sa ibaba. Tinulungan niya ang mga inaapi, nilabanan ang mga warlord at halimaw, at piniling gamitin ang kanyang lakas para sa tama, kahit walang pumupuri, kahit walang nakakakilala sa kanya. Sa bawat laban, mas nakikilala niya ang Skycore at mas nauunawaan ang sarili. Unti-unti niyang natutunan na ang kapangyarihan ay hindi likas na mabuti o masama. Ito ay salamin lamang ng puso ng may hawak. Hindi siya hari. Hindi siya bayani sa mga alamat. Si Sora ay isang mandirigmang lumalaban dahil gusto niya, isang tagapagtanggol ng mga walang kakampi, at isang kaluluwang patuloy na hinuhubog ng hangin at kalangitan. At balang araw, kapag handa na siya, babalik siya sa langit. Hindi para humingi ng tawad, kundi upang itayo muli ang nasira at patunayan na kahit bumagsak ang langit minsan, maaari pa rin itong muling itaas.